Okay lang na medyo maghirap basta magkakasama. Oh. Hello guys, nandito kami sa Expo. This is Mami Weng and Wala si Yoshiki or Yoshi Sushi TV in Japan. anak niya. Kasama ka. And the baby. Ayan, the topic today is about dun sa mga anak na iniwan ng mga maming OFW. Yan, yung may mga ganong experience. Gusto nating alamin kung ano yung naramdaman o ano yung naramdaman nila before. O ilang taon ka nung iniwan ka ng mama mo? Kailan taon ba? Ako pala si Yoshiki. So, from Yoshi Sushi TV and half Filipino, half Japanese ako. So, growing up in a broken family, parang, though in good relationship naman yung father ko and nanay ko, parang in my experience, pasalit-salit ako eh. Minsan Palipat-lipat ka palipat-lipat ako. Minsan, yun ang naalala ko nung bata ako eh. Minsan doon ako sa pupunta ka na tatay talaga ko. dito? Opo. Minsan doon ako sa tatay ko and then uwi ako sa Pilipinas. Pero para silang nasa Japan o Parehas po silang Japan pero umuwi ka na? Iniwan ka sa Pinas? iniwan po ako sa Pilipinas sa okay. lola ko. So doon ka nag-aral, So doon elementary? po ako nag-aral from elementary hanggang sa mag-grade 3 and then grade 4 and grade 5 yun. Nag-stay ka na dito? Kinuha na ako ulit ng nanay ko dito sa Japan. And then from grade 5 yun. Bumalik na kami ng Pilipinas noon. Pero yun yung growing up, you know, nung mga ganong stage yung bata ka. Kasi naalala ko pa, talaga kami lang talaga, kumbaga lola's boy din talaga ako eh. Yun. Though nabibigay naman lahat ng pangangailangan ko ng nanay ko. Financially, right. Financially, nabibigay naman na pag-aral ako. Growing up, parang yung may kulang, something kulang. May disconnection for some reason. And hindi ganun kumbaga ka-strong yung bondings or ayoko, sa feeling ko ganun yung So hanggang ngayon ba ganun pa din yung nararamdaman mo para sa nanay mo? Hindi mo na talaga parang yung bond, hindi mo talaga ma-connect? Sa ngayon ganun pa rin eh kasi talagang kahit magkasama kami kahit na nagkasama na kami ng mga high school ako, college, parang nag-aaway kami, yung hindi kami ganun ka-close or hindi ko masabi yung talagang gusto kong sabihin sa kanya, yung kumbaga Parang may pag gusto mong magsalita pero may sumasakal sa iyo na parang may butigil sa iyo. parang ganun na nga, parang though nakikita ko naman tinatry niya communicate sa akin or makipag-bondings pero ewan ko may iba din talaga siguro talaga kapag Pagka hindi nung mismong nanay ang nagpalaki sa iyo. Opo. Pero kita mo, 'di ba? Close ka sa lola mo. At least not bad kasi family mo pa din ang pinag-iwanan sa iyo. Opo. So, yun lang talaga pag hindi nanay ang nagpalaki, yung anak. Opo, talagang may gap na talaga. Pero ayun na lang, ganun na lang kami mga nanay. So kami rin, di na rin namin kayang ayusin. Pero at least nandito lang naman kami as a nanay, I'm talking and speaking for your mom. Opo. Siguro ganun din siya. Nandito lang kami just in case naman may problema kayo. Hindi kami maging sweet sa inyo Opo. or diyan na bakit talaga sa inyo. Yun din hindi rin namin maipakita. Opo. Pero yung concern namin, andito lang yan. Opo. For sure naman po ganun na. So at least ngayon tatay ka na. Opo. Advance happy Father's Day. Opo. Kaya ngayon Naiintindihan mo na rin naman. Opo, diba? naiintindihan. Tsaka kaya ngayon na ako naman yung may family, talagang okay lang na medyo maghirap basta magkakasama. Oo, Kumbaga, yun ang tsaka gusto ko yun, talaga. at least ngayon, yun nga, meron kang lesson learned doon Opo. na hanggat maaari, magkasama talaga kayo. Opo. Na wag mong ihiwalay sa iyo ang anak mo. Opo. Though naiintindihan ko naman kung yung mga nanay na talagang nag-ibang bansa para mabuhay yung anak nila kasi mahirap nga naman kasi talaga yung buhay Sa Pilipinas, 'di ba? Wala tayong opportunity. Sana kung meron lang, 'di ba? And yun nga, sa mga disconnected sa nanay and yun nga sa anak, for sure may solution naman dyan Talagang it takes time lang din talaga. Times heal sabi nga nila, di Oo, ba? yeah, I agree. I agree with that. So, So, yun lang. So, yes, thank you so much. Thank you.